Panginoon. Amen. Maraming salamat, Lord, sa araw nito. At hayaan mo, Panginoon, let your name be glorified, Panginoon. We put the highest trust, a higher Amen. level of trust, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ikaw lamang may tataas namin sa mga oras na to. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Hindi mo, palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning. Shalom. Batiin mo muna yung katabi mo. Amen. Shalom, perfect peace. Amen. So, yan po yung mga kailangan natin sa mga panahon ngayon. Especially sa mga nangyayari sa ating community, sa ating bansa, and even the whole world. Amen. Yung perfect peace ng Panginoon ay dapat laging hawak-hawak natin. Amen. In the last few weeks, nakita natin at kung paano nagpapakilala ang Panginoon sa atin. Amen. At alam natin na ito talaga yung napapanahon na makilala natin ang Panginoon deeply, widely, higher and higher. At kailangan ho talaga natin tayo ay kumakapit lamang sa Panginoon. Wala tayong ibang aasahan kundi ang ating Diyos. Amen. So sa lahat ng bagay, ano man ang sirkumstansya, ano man ang bagyo, ano man ang higante, ano man ang mga bundok sa buhay natin, we put our highest trust in our Lord, our Jehovah Rapha. Amen? So mga kapatid, makikita ho natin na ang Panginoon ay totoong nagpapakilala. Amen? At isa sa mga bagay na dapat nating maintindihan ay siya ay hindi lamang God of peace. Hindi lamang siya yung the Lord of righteousness. Amen? Pero siya rin din yung our Jehovah Rapha, the Lord who heals. Sabi nga kanina ni Sister Pauline, lahat tayo ay wounded. Lahat tayo ay may sakit. Lahat tayo ay may kasalanan. Amen? At kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Amen? Walang iba. Sabi nga, apart from Jesus, we can do nothing. Kailangan natin ng Panginoong Jesus. Amen? That is why sa mga panahon na to, mas lalo natin sigurong kilalanin ng Panginoon. Amen? Dahil ang topic natin sa mga oras na ito is the great I am, our Jehovah Rapha. Amen? So, sige po, sabi rito, Jehovah Rapha, Yahweh Rapha, the Lord who heals. Amen? So, sino ba si Jehovah Rapha? At ano ba yung function niya? Ano ba yung power, yung attributes ng God about Jehovah Rapha? So makikita po natin mga kapatid doon sa Exodus chapter 15, verse 25 hanggang 26. Samahan niyo po ako. Basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. In count of 3, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. There he made a statue and an ordinance for them. And there he tested them and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ears to his commandment and keep all his statutes, I will put none of the disease on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Thank you, Lord Panginoon. Maraming salamat sa pagbasa ng iyong salita. At hayaan mo, Lord, patuloy mong buksan yung aming kaisipan, yung aming puso, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na sa bawat revelation, sa bawat rebuke sa aming mga buhay, Lord, help us to walk according to your purpose, according to your will. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. So mga makikita natin mga kapatid, dito yung first instances na nagpakilala ang Panginoon bilang healer o Jehovah Rapha. Amen? So sabi niya rito, yung sa last word niya, for I am the Lord who heals. Amen? So makikita mo, ito yung instances na pinakita ng Panginoon, ano yung attribute niya bilang isang Diyos. At pinapakita niya na siya yung healer. Amen? So ito po yung scenario, after the miraculous victory crossing the Red Sea. Amen? From Egypt, nag-cross sila ng Red Sea. Amen? So ipinakita ng Panginoon yung mga miraculous activities na ginawa niya, mga signs and wonders. Kung paano kinuha
ng Panginoon yung mga Israelite doon sa Egypt, at dadali niya. Sabi niya kay Moses, tinawag niya si Moses, sabi niya, Moses, narinig ko yung mga cry out of my people. Nararamdaman ko yung mga pain nila, yung mga sorrow nila. That is why sabi niya, gagamitin kita para ilabas yung aking mga children, at dadalhin ko sila saan? Sa land flowing milk of honey. Amen? So in other words, doon sa promised land. So yung pangako from Egypt, kung saan sila yung mga slave, amen? Sila ay dadalhin doon sa promised land. Amen? Pero makikita mo mga kapatid na after no nag-cross sila ng Red Sea, within 3 days na wala silang maiinom na tubig. Amen? So sila ay nag-cry out na sa Panginoon, nagrereklamo na sila, nag-umpisa na sila magreklamo. Amen? Yun yung first time na nagreklamo yung mga Israelites. Sabi niya, Moses, paano naman yan? Dinala niyo ba kami rito para mamatay sa uhaw? Amen? Kasi wala silang tubig, wala silang maiinom. Yung baon nilang tubig, most probably, sa isang araw lang naubos na. So, makikita natin, after the miraculous victory, nagkaroon ng testing. Sabi rito, then He test them. Tinest ng Panginoon. Amen? So, in other words, sa ating buhay, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, meron talagang testing. Amen? I-reshape ka ng Panginoon according to dun sa shape na gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? So, makikita mo sila nagreklamo, and then, nakarating sila dun sa place of Mara. At merong tubig, pero hindi nila mainom yung tubig. Amen? So, ano nangyari? Mas lalo sila nagreklamo sa Panginoon. Sabi niya talagang sobrang ano na yan, Lord, binigyan mo nga kami ng tubig, pero mapait naman. Amen? So makikita mo, yung place of Mara, ito yung place ng bitter water. Amen? So, pag sinabing Mara, ito po yung lugar. Amen? At pag sinabing bitter, ito naman po yung Mara, without H. Amen? So Mara, ito po yung bitter. Remember dun si Naomi, di ba? Sabi niya ganyan, ang pangalan niya Naomi Pleasant. Di ba Naomi? So sabi niya ganyan, palitan mo na lang yung pangalan ko. Sabi niya kay Ruth, palitan niyo yung pangalan ko at sa mga tao dahil hindi na ako si Naomi, ako na si Mara. Sapagkat sobrang bitter yung aking pinagdaanan. Namatay ang asawa ko, namatay yung mga anak ko, lahat ng bagay na wala na sa akin. Amen? So that's why sabi niya, tawagin niyo na lang ako Mara. So in other words, yung Mara, yan po yung bitter. So yung Mara with H, yan po yung place of bitterness. Amen? So makikita natin mga kapatid, after doon sa miraculous victory nila, merong reshaping na nangyari. Amen? So i-reshape ka ng Panginoon. Amen? So makikita mo na kinakailangan lang natin talaga yung magkaroon tayo ng full trust sa Panginoon. At ine-enhance talaga dito yung ating faith na magkaroon tayo ng endurance para mas lalong ma-enhance yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, ito yung place. So, dito, merong dalawang significant. Unang-una, yung unang significant, meron siyang after ng victory o after ng pagkakatawag sa'yo ng Panginoon, i-reshape ka ng Panginoon. Ito yung wilderness. Amen? Bago ka makarating doon sa promised land. So, nung tinawag tayo ng Panginoon, talagang merong reshaping. Expect mo yon. Amen? Once na bumalik ka sa Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, at nandiyan ka sa harapan ng Panginoon, expect mo may reshaping yan. May mga persecution yan, may condemnation, lahat ng pagdadaanan mo nandiyan. Pero expect mo yan. Pero ano ba yung magiging response mo pag dumadaan ka sa mga ganong sitwasyon? Ano ba yung magiging response mo? Amen? Etong response ng mga Israelites, sila yung nagreklamo. Amen? Pero makikita mo si Moses, hindi siya ganun yung ano. So nag-plead siya sa Lord. Amen? So talagang dumulog siya sa Panginoon, nag-humble siya sa Lord. At ito nga po yun, ipinakita sa kanya yung tree, a piece of wood. Na sabi niya, sige, kunin mo yung wood na yan, yung tree na yan, and then, i-ano mo sa tubig. And then, yung tubig naging sweet. Amen? From Mara bitter, naging Maura. Sweet. Sweet siya eh. Amen? So, amen? So, from Mara,
Commercial lang po yun. Pero actually, yung biblical name po niya, hindi naman po sweet. Because ang kanyang biblical name is Maria. Amen? Or Mary. Amen? So, yun po yung biblical name niya. Yun yung conversion ng kanyang pangalan na Maura. At ako po, kung may tatanong ho ninyo, ang aking biblical name is Jose. Ang aking spiritual name, dun sa aking binyag, Jose Edelito Pera. Amen? That's why, ako si Jose, siya si Maria. Amen? So, makikita mo, siguro, yung mga pangalan ninyo magja-jive yan. Actually, coordinated yan. Walang imposible sa Panginoon. Amen? At kung may tatanong mo yung mga anak namin, ay nagja-jive din siya. Kaya lang ayoko na hong detalye, baka abutin tayo ng masyadong mahaba. So, makikita mo mga kapatid, ganun siya. So, yung Mara, a place of bitterness, actually makikita mo, yung pangalawang significant, ito yung place of bitterness. Pero makikita mo rito, hindi lamang siya yung place ng bitterness, sapagkat ito yung place of healing and deliverance. Ito yung makikita mo yung highest level of trust na ibibigay natin sa Panginoon. Amen? So pag ibinigay mo pala yung highest level of trust mo sa Panginoon, ano man yung circumstansya ng buhay mo, ay magkakaroon ka ng ma-experience mo yung signs and wonders and miracles ng Panginoon. Di ba? Yan po yung dinideclare natin, yes, says the Lord, I will do mighty miracles for you. Pero yun pa, halos every week dinideclare natin nangyayari ba sa buhay natin? So kailangan pala dun yung highest level of trust and faith natin sa Panginoon para ma-experience natin. I remember nung ako'y na-COVID, siguro alam mo ng iba, nung ako'y na-COVID, 13 days ako doon sa ospital. Napakahirap talaga. Physically, talagang sobrang hirap. Talagang yung every time na uubo ka, ay halos parang binibiyak yung at walang oras na hindi ka uubo talaga. Binibiyak talaga yung yung dibdib mo. Amen? Emotionally, dahil alam ko, yung iniwan ko sa bahay, sila may mga COVID, although hindi sila so sila yung iniisip ko, hindi ako. Physically, dahil hindi ka na puro pain na lang yung nararamdaman mo. Amen? Hindi ka na makapanalangin, so iisa lang lagi yung panalangin ko, Lord, I trust in you. So I choose to trust in God, imbis na magreklamo ako. Amen? Yung panahon na talagang halos mamamatay ka na, hindi mo na alam gagawin mo, dapat makita yung highest level of trust mo sa Panginoon, yung pananampalataya mo sa Panginoon. At yun ang exactly hinahanap sa atin ng Panginoon. And exactly mga kapatid, siguro kung walang miracle sa ginawa sa akin ng Panginoon, wala ako dito sa harapan ninyo ngayon. Amen? So makikita mo, ganun ang ating Panginoon. He is a great I am, our Jehovah Rapha. Amen? So makikita natin na siya talaga. Wala tayong ibang walang ibang source. Amen? So siya lamang po talaga ang source. Amen? So sino po talaga yung source? So tingnan po natin, sabi dito, siya po yung source of healing. Amen? Source of healing, I am. Amen? Sino ba yung magbibigay ng kapayapaan? I am. Sino ba yung God of righteousness? I am. So makikita mo nung na-encounter ng Panginoon, doon sa burning bush ng Panginoon, nung na-encounter ni Moses ang Panginoon, sabi niya ganyan, tinanong niya, Lord, paano kita ipakikilala doon sa mga Israelites? Sabi niya, doon sa chapter 3, verse 40 ng Exodus, sabi niya, I am who I am. Diba? I am who sent me to you. Ako yung nagpadala sa'yo. Imagine na yung sinabi niyang the word I am, bit-bit niya lahat ng authority from heaven. Amen? So makikita mo, I am the great healer. I am who gave peace. I am the righteousness. I am the Almighty God. So makikita mo na siya yun. Amen? At sino pa talaga yung I am? Actually, doon po sa New Testament, ni-reveal ni Jesus Christ kung sino yung I am. Amen? So doon sa John chapter 8 verse 58, sabi rito, Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Amen?
So makikita mo, nire-reveal ni Jesus Christ Himself kung sino yung I am. At walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Ito po yung senaryo na kung saan kine-question ng mga Pharisees yung mga Israelites. Sabi niya ganyan, lahat ng nanampalataya at naniniwala at lumalakad sa kalooban ng Diyos ay hindi makakaranas ng kamatayan. Amen? So sabi ng mga Pharisees, ha? Paano nangyari? Si Abraham at yung mga prophets, sila yung mga ninuno namin na sumampalataya sa Panginoon pero mga patay na sila ngayon. Amen? So sabi niya ganyan, that's why ito yung sinabi niya. Before Abraham, sabi niya ganyan, you're not even 50 years old, sabi ng mga Pharisees sa kanya. Paano mo nakita si Abraham? Amen? At ito yung response niya. Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was I am. Amen? At doon sa book of Revelation chapter 1 verse 8, sabi niya, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. So ina-express niya talaga yung sarili niya kung sino siya. Amen? So makikita mo at doon sa book of John, chapter 1, sinasabi niya, the Word is in the beginning, and the Word is with God, and the Word is God. And the Word become flesh. Amen? So makikita po natin dito, and the Word become flesh. Yung verse 10, sabi niya, tsaka yung verse 14, sabi niya, He was in the Word, and the Word was made through Him. So lahat ng bagay, nanggaling sa I am. Amen? And the Word did not know Him. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, the full grace and truth. Amen? So makikita mo yung Word nandun sa beginning. And the Word with God. And the Word is God. And the Word become flesh. So makikita mo na dinidescribe kung sino talaga yung great I am. Sino da yung great our physician. Amen? So, hindi lamang po yun. Sabi niya rito pinakita niya rin na si Moses, sinulat niya kung sino. Siya yung nagre-represent. Amen? Dito, yung next. Sabi rito sa John chapter 5, verse 46, if you believe Moses, you would believe me. For he wrote about me. But if you do not believe his writing, how will you believe my words? So makikita mo, ina-emphasize niya yung mga sinulat ni Moses. Actually, referring dun sa book of Exodus. Amen? Na sinusulat niya kung sino siya. Amen? So, in other words, makikita mo, nire-reveal ng Panginoon kung sino yung kausap ni Moses doon sa burning bush. Amen? So, makikita mo yung reflection at ito ay nire-reveal, hindi lamang for nothing, nire-reveal sa atin ito that the Lord Himself, the Lord Jesus Christ Himself, siya yung ating pag-asa sa ating buhay. Siya yung ating hope. Amen? Siya yung dapat we put our trust on Jesus Christ. Amen? So makikita mo mga kapatid, na talagang dinedemonstrate ni Jesus Christ yung pagiging great I am niya. Amen? Yung great healer niya. Amen? So mga kapatid, at makikita mo doon sa mga initial ministry ni Jesus Christ, especially doon sa Luke chapter 4. Amen? Pinakita niya kung sino talaga siya. Sino ba yung great physician? Amen? Sino ba yung great healer? Amen? So, Jesus is our great physician, our Jehovah Rapha. Amen? So, dito sa Luke chapter 4, verse 41. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to Him. And He laid His hand on every one of them and healed them. Amen? So, sabi dito, lahat ng mga may sakit pumupunta sa Kanya. Sino po ba yung may sakit? Taas po yung kamay. Lahat po tayo wounded. Amen? Lahat po tayo may sakit. Amen? So sabi rito, and demons also came out, many crying and saying, You are the Christ, the Son of God. And He is rebuking them. So makikita ninyo, and even yung mga demons, kilala siya eh. Amen? Sabi ng ganyan, actually dun sa ibang book, nung nakita pa lang si Jesus Christ ng mga demon possessed, yung mga demon nanginginig na sila. Sabi niya ganyan, wag kang lumapit sa amin, iwanan mo kami. Amen? Ano bang ginawa namin sa'yo? Amen?
So, lumayas ka sa amin, huwag mo kaming pakikialaman. So, makikita mo yung mga demon, and yung demon, kilala siya. Amen? So, at ang nakakalungkot, hindi lahat ng tao kilala si Jesus Christ. Amen? Hindi niya alam kung anong mga identity. That's why nagpapakilala ang Panginoong Jesus sa atin. By His name, makikilala natin. Ano ba yung attribute niya? Sino ba siya? Sino ba yung great I am? Amen? So makikita natin na ang Panginoon walang iba, kundi lahat tayo, sabi ko nga kanina, lahat tayo mga wounded. Lahat tayo kailangan natin si Jesus Christ at wala nang iba. Pero yung process, meron po yung process ng healing. Amen? So, hindi ho yan basta-basta ibinibigay. Kaya nga sabi ni Pauline kanina, amen, yung 2 blind man, sabi niya ganyan, sila ay nagka-cry out sa Panginoon, lumapit sila sa Panginoon. Nung nalaman nila na dumadaan si Jesus Christ, sabi niya ganyan, Lord, nagka-cry out sila, Panginoon, David, son of David, amen, have mercy upon me. So, ganun yung mga sigaw nila. Amen? So, makikita mo na nung lumapit ang Panginoon sa kanila at ang tanong sa kanilang Panginoon, ano ba yung gusto mong gawin ko sa'yo? Amen? What do you want me to do? Amen? So, makikita mo ganun din. Merong ginagawa ang Panginoon. Amen? At meron niyang process. So, yung unang process, sabi rito, ito po yung unang process, three healing. So, ibig sabihin, ito yung kahoy na ginamit ni Moses para yung bitter water ay maging sweet. Amen? So, doon sa Exodus chapter 15 verse 25, so he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast into the water was made sweet. There he made a statue and an ordinance for them, and there he tested them. Amen? So, ito po yung piece of food na tinapon ni Moses doon ito po yung significance ng healing. Amen? Significance ng healing, not only physical, but emotional and spiritual also. Amen? So, in other words, lahat ng aspeto ng katawan natin, either physical, emotional, and spiritual. Amen? So, ikaw ay pagagalingin ng Panginoon right now and then. Amen? Kung iaas natin yung Panginoon. Pero, meron tayong dapat kailangan gawin. Base doon sa Old Testament sa Exodus chapter 5 verse 25. Ito po yung next. Sabi rito, healing may come if you diligently heed the voice of God and followed His command. So ito po yung nasa verse 26 po yan. Amen? So makikita natin sabi ng Panginoon, if you diligently obey, heed the voice of God and follow His command. Sabi niya ganyan, kinakailangan mo lang makinig ng mabuti. Amen? At sumunod sa mga kautusan ng Panginoon. Amen? So, and then talagang makikita mo yung mga miraculous wonders na ginagawa ng Panginoon especially doon sa panahon ng mga Israelites. Amen? Pero makikita mo, itong mga nangyari, instead na sila makinig sa Panginoon, amen? Sila ay lumakad na may holiness sa Panginoon, pero makikita mo na sila ay talagang naging pasaway. Amen? So, talagang nagpatuloy yung kasalanan nila at makikita mo talagang at the end of the day, dumating yung point na sabi ng Panginoon, surrender na ako, Moses. Amen? Sabi niya kay Moses, sa sobrang mga pasaway, paraphrase, sabi ng Panginoon, Moses, ayoko na. Hirap na rin ako sa inyo. Sobrang titigas ng mga ulo nyo. Amen? So, ganito na lang, sabi niya kay Moses, pumunta kayo na doon, padadala ko na kayo doon sa promised land. Hindi na kayo wala ng testing. Pasasamahan ko kayo ng laksang anghel. Amen? Pumunta na kayo doon sa promised land. Pero anong sabi ni Moses? Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na lang kaming dalahin. Amen? So, exactly kasi pinanghawakan niya yung pangako ng Panginoon sa kanya. Nasasamahan siya. Nung inutusan siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ikaw yung gagamitin ko para ilabas yung mga Israelites at dadalhin ko sila sa promised land. Sabi ni Moses, Lord, who am I? Sino ba ako? Pero ang sagot ng Lord, certainly, I'll be with you. Sasamahan kita.
Simula dito hanggang sa promised land. Pero ito dumating yung point na china-challenge si Moses ng Panginoon. And even siya, tinetest ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, sige Moses, umalis na kayo. Pasasamahan ko kayo ng laksang anghel, pero hindi ko kayo sasamahan. Pero ang sabi ng Panginoon lang ni Moses, hindi siya nag-give up. Dahil alam niya, kung hindi niya kasama ang Lord, kahit makarating sila doon sa promised land, magiging disaster pa rin ang buhay nila. Amen? So mga kapatid, ganun kinakailangan madidevelop talaga, ano man ang circumstance, dapat madevelop yung highest trust natin sa Panginoon. Amen? Ito lang yung pwede nating panghawakan. Amen? So, ito po yung 3. Pero makikita mo na talagang nagpatuloy yung kasalanan ng mga Israelites. Amen? From Old Testament hanggang New Testament, nakita natin kung paano naging pasaway yung mga tao. Hindi lamang yung mga Israelites, the whole world, lahat ng mankind. That is why sabi ng Panginoon, all have sinned. Amen? And no one, not one, righteous before the eyes of God. Amen? Walang matuwid. So in other words, lahat tayong mga kapatid, ang punta natin lahat sa impyerno. Amen? Lahat ng mga Israelites, lahat ng tao. Sabi niya, no one. All have sinned. Lahat tayo makasalanan. Wala ni isa mang matuwid. Wala kahit isa. So, anong gagawin natin? Makikita mo dito yung talagang yung faithfulness ng Panginoon. Amen? Yung grace ng Panginoon. At ito po yung pangalawa. Amen? And also the 3. The 3 representing the cross. Amen? So kung makikita na po natin, yung 3 o yung wood na ginamit ng Panginoon, the same 3 ang ginamit ng Panginoon para tayo magkaroon ng kagalingan. Physical, emotional, and spiritual. Amen? So the source of all sickness is sin. Ito lamang po yun talaga. Lahat ng bagay, kasalanan ang nag-uugat o yung ating bitterness. Amen? Kalbitin mo yung katabi mo, bitter ka ba? Anong response? Anong response? Akala mo hindi ka bitter. Akala lang natin hindi tayo bitter. Pero sa totoo lang, talagang bitter tayo. Amen? Dahil lahat tayo, sabi rito, lahat tayo makasalanan. And we deserve to death. Kamatayan. Amen? So, makikita mo na ganun ang process ng Panginoon. At pinapakita dito na walang ibang pwedeng mag-heal kundi si Jesus Christ. Amen? At yun ay pinatunayan niyo dun sa cross. Sabi nga ito, all have sinned, but through redemptive power of the cross, to those who believe and have faith in Jesus Christ will be healed and cannot taste death. Amen? So makikita mo, lahat ng bagay na yan ay ginawa ng Panginoon. Amen? Doon sa cross. Amen? Para tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Amen? Siya yung ultimate sacrifice. Atonement sacrifice. Blameless, spotless. Amen? Siya yung ibinigay niya yung kanyang lahat. Lahat. Ibinigay niya para sa iyo, para sa atin, para sa kagalingan mo. Amen? So, ganun mo makikita yung totoong pagmamahal ng Panginoon. For God so loved the world, sabi niya, di ba? Who gave His only begotten Son. Pero meron po siya kasing condition may kasunod. That whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Imagine, di ba? So, hindi lamang po yung kilala natin ng Panginoon. Hindi lamang sinasabi natin, tayo nagtitiwala sa Panginoon. But the highest trust of faith, yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Especially kung dumadaan tayo sa mga trials and testing. Amen? So kapatid, ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon? Ito po yung lahat ng kasagutan, yung cross. Amen? Dahil lahat ng paghihirap mo, lahat ng pain, lahat ng wounds,
kinuha na ni Jesus Christ. Amen? Nandun na sa cross. So mga kapatid, dito talagang pinapakita ng Panginoon, you can do nothing apart from me. Sabi ni Jesus Christ, kailangan natin si Jesus Christ. Kailangan nating gumaling sa mga wounds na inilagay ng kalaban. Amen? Physical, emotional, and spiritual. Amen? That's why meron pong 3 dimension yung healing. Sa word na Rapa, meron po siyang 3 dimension. Amen? Ano ba yung particular healing? Actually, hindi siya particular because ito yung the wholeness ng God. Amen? Ito yung completeness healing na kailangan natin. Amen? So sabi ko nga kanina, nung dumaan ako doon sa COVID, talagang hindi lamang physically, because emotionally and spiritually, talagang mararamdam mo down ka, talagang totally sick ka. Amen? So, pero isa lang kailangan natin, ipakita natin yung highest trust, yung highest level of trust natin sa Panginoon, yung pananampalataya natin sa Panginoon. So, number 1, sabi rito, number 1, cure. Ito po yung physical healing. Amen? So, lahat tayo ay wala namang exempted. Lahat tayo nagkakasakit. Amen? So, curing various sickness and diseases. Epileptic, paralytic, and other physical abnormalities. Makikita ninyo mga kapatid, nung si Jesus Christ ay nag-minister, amen? Sino yung mga lumalapit sa Kanya? Yung mga bulag, yung mga paralytic, yung mga blind, yung mga leper, amen? So, iba't ibang klase, amen? At higit sa lahat, meron din mga demon possessed. Amen? So, makikita mo na yung aspeto ng kanyang healing, hindi lamang nakaparticular doon sa physical, bagkus spiritual. Sometimes, mga kapatid, tayo'y dumadaan doon sa wala na tayong pag-asa. Amen? So, pagka tayo dumadanas, especially yung parang yung nag-aagaw na yung buhay mo, Lord, kukunin mo na ako, nagpapaalam ka na eh. Di ba? May mga ganong instances eh. Pero, yan ba yung talaga yung plano ng Panginoon? Alam niyo mga kapatid, lahat yan pinagdaanan ng isang babae na for 12 years ay siya ay dinudugo. Amen? So, makikita mo yung kwento nito. Siya ay, actually, may pera siya, elite siya dahil may kaya niya magpagamot. Sabi kasi doon, siya ay pumunta sa mga iba't ibang mga physician para siya ay magpagamot hanggang naubos na yung pera niya. At talagang hopeless na siya. Amen? So, but here we come na si Jesus Christ ay dumating, nabalitaan niya na ito ay nagpapagaling. At nagkaroon siya ng pag-asa. Nagkaroon siya ng hope. Amen? At yung hope na yan turn into highest level of faith. Nang sabi niya na kahit na mahawakan ko man lamang yung lalayan ng Panginoong Jesus, ako'y gagaling na. Makikita mo yung highest level of faith niya. Amen? Yung pag-asa niya, ikinumbert niya ng trust and confidence sa Panginoon. Ikinumbert ng highest level of faith. At this way, sabi niya, Lord, kahit mahawakan ko man lamang yung laylayan ng Panginoong Jesus, gagaling na ako. And it shall come to pass. Nangyari. Amen? So mga kapatid, ganun din tayo. Ano ba yung sakit mo? Ano ba yung nararamdaman mo na parang wala ka ng pag-asa? Amen? Yung mga mahal natin sa buhay, siguro yung iba hindi na nakaka-attend. Kasi nararatay na sila dun sa mga sakit nila na parang nag-aantay na lang sila na kukunin sila ni Lord. Amen? Pero si Lord, hindi siya kukunin, kundi pagagalingin. Kung ikaw ay makikita yung highest level of trust mo sa Panginoon. Amen? So kung ikaw ay magka-cry out sa Panginoon. Amen? So ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba yung mga sakit mo? Ano ba yung pinagdadaanan mo? Meron bang mga tumor? Meron bang sa ulo o sa anumang parte ng katawan mo? Yung mga internal? Amen? Sabi doon sa Exodus chapter 15 verse 26, di ba? Sabi niya ganyan, verse 25. Hindi ko kayo padadalahan ng mga diseases na pinadala ko sa mga Egyptian. Amen? So, yung mga disease na yan resulting to death, maraming namatay. Amen? Especially yung 6th plague, yung boils. Amen? So, hindi lamang siya na-emphasize, pero isa sa pinakamaraming namatay na tao ron during that time. Amen? Hindi lamang yung sa Passover. Amen?
Dahil yung disease na yan, walang nakakagaling. And even yung mga manggagamot, mga ano ba yung mga tawag doon? Yung mga healer, yung mga albularyo, mga healer, mga ano, sila mismo tinamaan ng boils. Amen? So at marami rin namatay sa kanila. So makikita mo, sabi niya, ito yung disease na hindi ko padadaan sa iyo. Amen? So mga kapatid, napaka-importante sa atin talaga na ma-recognize natin yung highest level of faith natin sa Panginoon. At kailangan natin ng Panginoong Jesus. Definitely, kailangan natin ng Panginoon. Amen? So yung pangalawa, sabi rito, heal. So ito po yung emotional and mental healing. So ano po yung pinagagaling niya? Amen? Sabi rito, bitterness. Amen? So, kung hindi ka bitter, hindi mo kailangan ng Panginoon. Kung hindi ka bitter, dapat wala ka dito. Amen? So, sabi niya rito, bitterness, emotional brokenness, broken heart, binding wounds, past experience, unpleasant or difficulties, could be rejection. Ito yung mga nakukuha natin, tayo ba ay na-reject? Amen? Tayo ba ay na-reject nung nililigawan natin? Praise God. Walang nag-react. Sexual or emotional abuse. Ina-accuse ka. Pine-persecute ka. Kino-condemn ka. Amen? Lahat ito ay nagre-reflect doon sa emotional and mental sickness natin. Amen? So, makikita mo, hindi lamang to sa physical, bagkus yung emotional and mental. Amen? Especially kung ikaw ay nakadanas ng mga bagay na yung mga past experience mo. Amen? Ikaw ay na-reject. So actually, yung mga rejection, yun yung isa sa mga number 1 na pumapatay sa atin. Akala lang natin hindi tayo bitter. Pero nagre-reflect yon. Pag tayo ay nagsasalita na, kumikilos na, so lahat yan nagre-reflect sa atin. Amen? Kung ikaw ay na-abuse. Amen? Especially kung ikaw ay nako-condemn. Could you imagine, 'di ba? Yung yung babae doon sa John chapter 8 verse 3, 'di ba? Yung babae na nakot ng adultery. So sila ay pinersecute, siya ay kinondemn, at siya ay stoned to death. Amen? So makikita mo yung emotional and mental sa kanya impact. Amen? So, every time na dumataan siya, ganun ang nangyayari. So, makikita mo na until such time na sila i-stone to death na. Amen? Pero makikita mo nung yung mga tao ay nag-ipon-ipon para siya ay i-stone to death, 'di ba? So, sabi sa Bible, si Jesus Christ ay naupo lang sa isang tabi at gumuhit. Amen? At sinabi niya, kung sino yung walang kasalanan, siya ang unang bumato. At makikita mo, lahat unti-unti nawawala. Dahil sabi ng Bible, all have sinned, and no one righteous before the eyes of God. No one. That is why, nung tinaas ng Panginoon yung ulo niya, kasi nakaano lang siya sa lupa Sabi niya, asa na yung mga nagko-condemn sa'yo? Asa na yung nagpe-persecute sa'yo? Lord, wala na. Sabi na siya yan, go ahead. Pinatawad ka na ng Panginoon and sin no more. Huwag ka na ulit magkasala. So makikita mo, immediately nagkaroon siya ng restoration. Nagkaroon siya ng healing. Emotionally. Amen? So, aside from that, yung number 3, sabi niya rito, restore. In other words, spiritual healing, restoration of souls. Amen? Forgiveness of sin, restoration of souls, generational curse, demon-possessed, deception, or spiritual blindness. Sabi rito, dahil tayong lahat ay makasalanan, sabi niya ganyan, bibigyan tayo ng forgiveness. Papatawarin tayo ng Panginoon. At by the blood of Jesus Christ, lahat ng mga kasalanan natin, yun yung tumubos. Nagkaroon ng remission of sin because of the cross. Amen? So, ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng restoration of souls. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Lahat tayo deserve mapunta sa
impyerno. Pero nire-restore ka ng Panginoon. Kinukuha ka ng Panginoon. Amen? So, generational curse. Amen? So, palalayain ka doon sa mga generational curse. Ito, minsan hindi natin napapansin bakit yung ating buhay cycle paulit-ulit lang. Amen? Paulit-ulit na kahirapan, paulit-ulit na mga kasalanan, paulit-ulit yung buhay natin na hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon kasi may mga hindrances, may mga stronghold na humahawak sa atin. Amen? That is why kinakailangan ho nating ma-release doon. At ang Panginoong Hesus, siya yung nais na magpahil sa atin. Right now and then, kaya kanyang pagalingin. Basta makita niya lang yung sinseridad mo. Amen? Makita niya lang yung highest level of faith na meron ka. Katulad nung babaeng dinudugo. Amen? So, sabi rito sa John chapter 9, verse 39-41, sabi niya, and Jesus said, for judgment I have come into this world, that those who do not see may see, and that those who see may be made blind. Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to them, are we blind also? Jesus said to them, if you were blind, you would have no sin. But now you say, we see, therefore your sin remain. So mga kapatid, ito lang yung ipinapakita sa atin na lahat tayo'y makasalanan. Amen? Ang isa sa pinakakalaban talaga ho natin dyan, yung deception. Amen? Binablind ng ruler of this world yung ating mga mata para hindi natin makita yung katotohanan. That we are more than victorious, more than conqueror in Jesus Christ. Amen? So makikita natin mga kapatid na yung deception, walang ibang pwedeng gawin ang kalaban ngayon kundi i-deceive ka. Amen? And even sometimes, hinahawakan nila yung word of God, tinitwist nila para ikaw ay ma-deceive. Amen? So, nagiging blinded ka. Actually, yung spiritual blindness, yan yung nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Dahil hindi natin nakikita yung glory ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung katotohanan. Hindi natin nakikita na kailangan natin ng Panginoon. Ang nakikita natin, kailangan natin yung magtrabaho, kung ano-ano yung mga pinagagawa natin. Hindi natin nakikita na mas kailangan natin ng Panginoong Hesus. Dahil tayo ay spiritually blinded. That is why sabi niya nga rito dun sa mga Pharisees, sabi niya ganyan, nung pinagaling niya yung isang blind man, sabi niya ganyan, ngayon, kumilos ka, sabi niya ganyan, ikaw ay humayo at wag ka nang magkasala. And then, kini-question yung authority niya nitong mga Pharisees. Amen? So, sabi niya ganyan, yung mga bulag, sabi niya, kung yung mga bulag, makakakita. Kasi pumunta ako rito para makakita yung mga bulag. Pero sinasabi mo na hindi kayo mga bulag, ngayon pa lang naging bulag na kayo. Amen? So makikita mo na talagang kailangan natin ng Panginoon. Walang iba. Amen? At ang kailangan lang talaga natin mga kapatid right now, ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon, lahat tayo wounded, lahat tayo makasalanan, lahat tayo kailangan natin ng Panginoon. Ang importante lang sa atin ngayon, ma-establish natin yung genuine faith natin. Amen? Yung talagang faith na talagang can move mountain. Yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung highest level of trust. Amen? So mga kapatid, kailangan ho natin ang Panginoon. At ang hinahanap sa atin, genuine faith. Amen? Doon sa 1 Peter chapter 1, verse 7. Sabi rito, that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes. Could you imagine yung faith natin? Amen? Mas mahalaga pa daw sa mga gold. Amen? Though it tested by fire and may be found to praise, honor, and glory and the revelation of Jesus Christ. Amen? So hinahanap sa atin yung totoong pananampalataya. Amen? So mga kapatid, pag na-express natin yung totoong pananampalataya natin sa Panginoon, katulad ng blind man, amen? Katulad ni Bartimaeus, sabi niya, Lord, nagka-cry out siya sa Panginoon. Amen? Nung nalaman niya na wala na siyang pag-asa, pero nakita niya, narinig niya si Jesus Christ. Amen? So nagka-cry out siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, Son of David, have mercy upon me. Amen? So paulit-ulit, actually nire-rebuke siya. Makikita mo habang lumalapit tayo sa Panginoon, maraming magre-rebuke sa atin, maraming magpa-persecute sa atin. Exactly yun ang po yung nangyari kay Bartimaeus. Amen?
So, habang sumisigaw siya, habang lumalapit sa Panginoon, huy, huwag ka maingay. Tumahimik ka. Amen? So, pinapatahimik tayong pilit. Pero yung paglapit natin sa Panginoon, dapat hindi tayo pwedeng kahit sino ba yung nasa harapan natin, walang pwedeng maghindran sa atin. Amen? Dahil kailangan natin ng Panginoong Jesus. Walang iba, kundi si Jesus Christ. Amen? So mga kapatid, lahat tayo, sabi nga doon sa, actually dito ho tayo magtatapos sa next slide. Lahat ho tayo ay may sakit. We are all sick. And we need a physician. Lahat ho tayo wounded. Amen? Sino po ba yung hindi wounded? Lahat ho tayo wounded. Lahat ho tayo makasalanan. Lahat ho tayo kailangan natin ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Amen. Sabi rito sa Mark chapter 2 verse 17, when Jesus heard it and said to them, those who are well have no need of physician. Kayo na mga magagaling at sinasabi nyo wala kayong sakit, hindi nyo kailangan ng physician. But those who are sick, I did not come to call the righteous but sinner to repentance. Hindi ako pumunta rito, sabi ng Panginoong Jesus, para sa mga righteous, but to sinner for repentance. Amen. Kung hindi ka makasalanan, sinasabi mong ang Diyos ay sinungaling, a liar. Amen. Mga kapatid, aminin man natin at mas aminin natin na tayong lahat kailangan natin ng Panginoong Jesus. And right now, kung kailangan mo ang Panginoong Jesus, kailangan mo yung great physician sa mga pinagdadaanan mo, pwede kang tumayo. Itaas mo ang iyong kamay. I-cry out mo sa Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Sa mga oras na ito, hayaan mo, Panginoon, napakinggan mo yung mga cry out ng aking mga kapatid, ng bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Lord, Holy Spirit, patuloy mong itouch yung kanilang kaisipan, ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord, give them more revelation, more understanding, Panginoon. Put their heart, Lord, a highest level of faith, a highest level of trust. At sa mga oras na ito, Panginoon, hayaan mo na patuloy ka nilang kausapin, Lord. Lord, lahat kami wounded. Lahat kami makasalanan. Lord, inaamin namin ito. Lord, nagka-cry out kami, Panginoon. Katulad nung two blind men, Lord, nag-cry out sila sa Panginoon. Hopeless na sila. Wala na silang pag-asa dun sa sitwasyon nila. For the longest of time, sila ay mga bulag at nais nilang makita yung glory mo, Panginoon. And here you come, Panginoon. Dumaan ka sa harapan nila at nagsisimigaw sila, Lord, Son of David, katulad ni Bartimaeus, have mercy upon me, Lord. Lord, ganun din naman, Panginoon. Ikinakry out namin, iniiyak namin, Panginoon. Lahat ng mga physical, Lord, marami rito, Panginoon, nagsasuffer ng sickness. And even yung mga mahal namin sa buhay. Hindi na nga sila, Lord, nakaka-attend, Panginoon. Dahil nararatay na sila. Lord, pero sabi mo, you are a God of miracles, Lord. Walang imposible sa iyo, Panginoon.
Ano man yung sakit, Panginoon, ng bawat isa. Lord, heal upon. Healing upon healing, Lord. At hayaan mo, Panginoon, na makita ang glory mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Lord, patuloy kang mangusap sa kanila, Lord. Patuloy kang manangan sa amin, Panginoon. Patuloy mong buksan yung aming kaisipan, Lord. Yung aming puso, Panginoon. Lord, we are emotional sick, Panginoon. May sakit kami sa kaisipan, sa aming puso. Lord, masyadong sugatan yung aming puso, Panginoon. Sa mga pinagdaanan namin. Ang dami namin pinagdaan ang hirap, Panginoon. Na-persecute kami, na-condemn kami, na-abuse kami, Lord. Lord, lahat ng iyong Panginoon nagmamanifest sa amin, Lord. Sometimes hindi namin alam, sobrang bitter na pala kami. Dahil doon sa mga pinagdaanan namin, Panginoon. Lord, right now, Panginoon, we ask, Lord, your divine deliverance and healing sa bawat isa, Panginoon. Lord, palitan mo yung aming puso, Lord. Isang puso, isang dalisay na puso, isang pusong handang maglingkod at magpuri sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, nakikita mo at alam mo, and even bawat hibla ng buhok namin, kilala mo, Panginoon. Lord, walang naitatago sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa mga oras na ito, ipakita mo sa kanila, Panginoon, that you are our Jehovah Rapha, the Lord who heals. I-heal mo sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Physical, emotional, mental, and spiritual. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, patuloy, Lord, na mangusap ka sa bawat isa. Lord, kami ay spiritually sick, Panginoon. Sobra kaming down, Panginoon. Yung aming spiritual, minsan hindi na kami makapanalangin, Panginoon. Yung mga devotional life namin, Lord, hindi namin na-perform. Lord, spiritually sick kami, Panginoon. Hindi kami makapagpuri sa iyo, Panginoon. Hindi namin maitaas ang kamay namin sa iyo, Panginoon. Lord, marami mga stronghold naghahawak sa amin para makapagpuri sa iyo. Hinahata kami, Panginoon. Lord, may chain yung kamay namin. Lord, right now, Panginoon, in the name of Jesus, the chain has broke. Lahat ng mga stronghold sa buhay mo in the name of Jesus. Lord, in the name of Jesus, deliverance and healing, Lord, in the name of Jesus. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang may tataas namin sa aming mga buhay. Let your name be glorified, Panginoon, in the name of Jesus.